Magandang umaga po sa inyong lahat mga idol. Meron po akong ibabahagi sa inyo mga lods doon po sa mga merong katubuhan, so sa mga nagtutubo. So sa may mga malalaki ding tubuhan, kung willing po kayo na pakinggan ito ang aking pagbabahagi sa pagtutubo, ay ako po ay small planters lang. So kung malaki naman po ang inyong tubuhan, so magkaiba tayo ng teknik o sa pamamaraan kung paano natin alagaan ang ating tubuhan na upang pagandahin natin at palalaguin. So kung doon po sa mga nanood nito ay hindi po nila type ang aking content na pagbabahagi nitong pagtutubo, so nakakaboring po kasi ito mga idol, kasi medyo mahaba-haba yung sasabihin ko. So sa mga hindi mahilig dito, so pwede kayong mag-scroll up. So sa mga gustong matuto, panoorin nyo to hanggang dulo upang meron po kayong mapupulot na mga kaalaman ito sa pagtutubo. So umpisa na tayo mga idol. So dito po mga idol sa pagtutubo, sa mga small planters na gusto pong makatipid sa kanilang gastos, kasi napakagastos po talaga mga idol sa pag-alaga po nito ng tubuhan. Kasi yung pag-alaga, so ang paggastos natin mga idol, sapat lang. Kung ipapaharvest natin, magbabayad tayo sa magpapaharvest. So ang natira sa atin mga idol, maliit na lang. So paano ba tayo makatipid? So ito ang step na gagawin natin mga idol para makatipid po tayo sa ating gastusin. Kasi yun po ang mga idol, ang pinakamahalaga, yung makatipid po tayo. So kung malaki naman yung planters mo, so hindi naman siguro maopektahan yung bulsa mo kasi may gagastos ka man. Pero doon lang sa wala, at saka tulad sa akin na maliit lang po yung tubuhan ko, small planters na kami. Doon sa mga small planters, makinig po kayo sa aking i-share po mga ma'am and sir, mga idol. Ito po, unang step po ang ginagawa ko mga idol. Nung hinarbis po itong tubo, hindi ko po sinunog yung tangkay niya, yung tinatawag namin na dahon ng tubo. Kasi po magiging organic na po yan. At tinatawag po siya mga idol na poltras, ipopoltras. So ang ginagawa ko mga lods, itong iras na tinatawag namin, yan, itong iras na yan, yun po ang tinanggalan ko siya ng dahon ng tubo. Tinanggalan ko po siya ng dahon. So ay yung mga dahon ng tubo na yung tuyo na, yung galing po sa pinaghaharbisan, yun po ang naiiwan sa gitna. Tulad po nito mga idol, yan, naiiwan. So siya po mga idol, nakokontrol niya po yung damo. Bukod ay nakokontrol po niya ang damo, nakakatulong po siya mga idol doon po sa paglanta niya, ay magiging compost, organic, magiging abono na po siya. So kung mag-apply po tayo ng abono, so makakatipid po tayo mga idol sa pag-apply po natin ng abono, ay dahil nga po mayroon po tayong mga teknolohiya na ginagamit upang paikliin natin ang ating gastos. So mga idol, ganito, bago kayo mag-apply ng abono, kung mag-first dose kayo, suriin nyo muna mga idol yung tubuhan nyo, yung tinatawag nating luwang o gitna ng inyong tubo na wala pong mga damo. So kung may napansin po kayo mga idol, kadalasan po talaga may damo talaga. So wala talaga, walang sinasabi na walang damo, may damo talaga. So ang gagawin natin dun mga idol, para makabawas tayo sa gastos, bili kayo ng gamot, yung spray. So ang pag-spray naman mga idol, so isang latang powder at saka isang lata naman na liquid, depende kung anong brand ang iyong bibilhin. Hindi ko muna babanggitin mga idol, ay bawal pa po sa akin ang magbanggit ng mga brands kasi hindi po ako nagpo-promote ng brands. So pasensya po doon sa mga nagbibenta at saka napapanood, sir, pasensya po sa inyo mga ma'am. So ganito po ang gagawin nyo, kung mag-first dose na po kayo mga lods, so kailangan yung yung tubuhan nyo walang mga damo para yung gamot. So alam nyo na po mga idol ang ibig kong sabihin, ang makakain po ng abono na inyo pong ina-apply sa inyong tubuhan, tubo lang. So paano makakain yung damo? Kasi nisprayhan nyo siya. Kasi yung spray na tumama doon po sa damo, yun po ang gamot na pampataba nga dapat sa damo. Kaso lang overdose, na overdose yung mga damo sa supplement na kinakain ng damo, kaya nag-overdose siya. Ang ginagawa, hindi nalanta siya. So organic siya. So doon sa mga sinasabi po mga idol na ang tubo daw pag tinatamaan ng spray, maninilaw, mamamatay, so ganon. So
Huwag kayong maniwala diyan mga idol kasi nakakadepende po yan sa ating pong ginagawa, sa ating pagtitimpla, sa ating pag-adjust. So isang takal, tag-iisang lata ng sardinas lang po sa isang knapsack. So ganun po ang mangyayari mga idol. Pagka tapos nyo mag-spray, lanta na, mag-apply na po kayo ng first dose para ang tubo ay makikinabang po doon sa abono kinakain niya. Magbilang naman kayo ng 35 days. Pagka 36 days bilang kayo dyan ng isa, mag-apply naman kayo ng pagsisikandos. So, pansinin, ano muna mga idol, tingnan nyo naman muna kung meron bang damo na naman na tumutubo. So, siguro sa ina-apply mo na ina-apply mo na spray, parang nahihirapan yung damo na makarecover siya sa kanyang katawan kasi nandun pa nga yung gamot. Pero yung tubo mga idol, tuloy-tuloy po yung paglaki niya kasi nga wala na nga po dong nakakasagabal sa pagkain niya ng abono. So mag-a-apply na po kayo mga idol ng pang-sikandos. So ganun pa rin mga idol, ang gagamitin nyo sa sikandos, urea at saka triple 14. Yun po ang kombinasyon. Pero kung wala naman kayong triple 14, so isolid nyo na lang na urea. So kung mag-apply kayo ng urea, kailangan yung tubo nyo ganito kahaba. Para nga po ang lahat po ay hindi po malalanta kasi may ang iba kasi mga idol pag masusobrahan po kasi sa urea, sa sobrang lamig niya o ano doon, yung iba kasi malanta yung puno, so ang maiiwan yung medyo mataba, yung medyo maliliit, yun po ang ma-damage. So mga idol, pagkatapos nyo na mag-apply ng sikandos, so pansinin nyo yung pagbabago ng inyong tubo. So kung makita nyo mga lods, ang paglago niya, napakaganda talaga, mataba, berde yung mga dahon. So ang katawan naman niya ay mabilis tumangkad. So yun lang mga idol, binabahagi ko po sa inyo ang aking pong kaalaman. So kailangan talaga mga idol, meron po kayong teknik, lalong lalo na doon sa mga nagtitipid, sa mga wala ng budget. So i-technique na lang po ang ating gagawin para po na hindi po tayo mabibigatan sa gastusin kasi mahirap talaga ang pag-aalaga na tubo, lalo na kung wala ka talagang igastos, ibili ng abono, ibayad dun sa tao. So ang gagawin mo na lang, bili na lang kayo ng gamot, isprehan yung damo, so nakakatipid. So bili kayo ng abono. So ang gagawin nyo muna, sa maliit pa yung tubo nyo, huwag nyo munang pakainin ng abono ng marami kasi malanta din yan. Doon niya na siya pakainin na medyo marami-rami ang abono niya pagdating po ng ganito kahaba mga idol, ganito kalaba, pansinin nyo po yan. Katapos ko kasi dito magsisikando, so mga 2 linggo na to mga idol, so binalikan ko siya, so okay naman mga idol ang resulta, napakataba na po niya, at saka nakapaka-berde at saka napakakapal. So mga idol, hanggang dito na lang yung pagbabahagi ko ng video. Sana po ay hindi kayo na boring sa akin, at maraming salamat and God bless you all. So bye bye.